ng grupong PITA o Philippine Educational Theater Association sa isang stage play ang kahalagahan ng paghahanda sa sakuna. Ganito rin ang hangarin ng University of the Philippines at ng CHED sa pagbuo ng isang board game na tinawag na Reliance, Survive and Thrive. Live mula sa Quezon City, si Micaela Papa may paandar. Alam mo, Jessica, yung mga tabletop game kadalasan kapag nilalaro natin ay pangkatuwaan lang. Kaso, sa dami nga ng natural disasters na hinaharap ng Pilipinas taon-taon, alam nyo ba may gumawa na ng tabletop game na tutulungan tayo para maghanda sa susunod na super typhoon? Nagmistulang isang malaking disaster area ang bahagi ng isang commercial complex sa Bonifacio Global City nang isagawa ang isang earthquake at aftermath simulation. Isa ito sa nationwide simultaneous earthquake drills sa pangunguna ng Office of Civil Defense o OCD. Bahagi pa rin ito ng paghahanda sakali mang tumama ang pinangangambahang lindol na maaaring idulot ng posibleng paggalaw ng West o East Valley Fault. Ngunit hindi lang lindol kundi pati bagyo ay dapat nating paghandaan. Gayong ayon sa 2014 Global Climate Risk Index, ang Pilipinas ang ika-7 pinaka-vulnerable country dahil sa extreme weather-related events. Ito ang mensaheng ipinaabot ng padayon, ang dula ng Philippine Educational Theater Association na itinanghal na sa mga lugar na dating binayo ng Bagyong Yolanda. Ang isang proyekto naman ng University of the Philippines at CHED, hindi lang ipapakita kundi ipapamalas pa sa pamamagitan ng isang tabletop game na ang pagtugon sa mga natural disaster ay hindi lang nagaganap pagkatapos ng sakuna. To put investments, say, in farming versus fishing, lahat ng mga small decisions na yon, they actually contribute to how the whole system is stable when it comes to disaster. Okay. So lalaroin na namin itong Resilience, Survive and Thrive game for the first time. Ang pagkakaiba nga nito, kahit kami ay mga magkakalaban, kumbaga dito sa laro, kailangan daw namin magtulong-tulong para makapag-survive yung buong community. Okay, so magsisimula tayo. Pwede yung isipin na kayo ay mga community leaders ng kanya-kanya ninyong barangay. So magkakapit-bahay kayo na barangay at ito yung resources na sinishare ninyo. Yung environment ninyo ay yung forest, mangrove, tsaka coral reef. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 cards each. Tulad ng sa larong Monopoly, layo ng mga player na paunlarin ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga negosyo. Pero mahalagang balansehin ang bawat development sa magiging epekto nito sa kalikasan. Kung hindi, posibleng lahat matatalo. Gaya ng super typhoon na nangyari dun sa game, so ma-realize mo na kailangan ingatan yung forest, yung mangroves, yung coral reefs. As a whole, yung buong community, nakikita nila na ay nakakasama yan, so mapipigilan nila. Sana ganun din sa totoong application. Jessica, alam mo, ipinamahagi na nila itong tabletop game na ito sa 14 campuses ng Philippine Science High School System at sa susunod na taon, i-roll out na rin ng grupo yung mga iba pa nilang products geared towards disaster preparedness and conservation. Katulad na lamang nitong mga postcard at magkakaroon din sila ng telenovela at mobile phone app. Jessica? Napaka-relevant na laro. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa, at sa iyong paandar.